So, in respect nga naman sa ating mga kasamahan dito, yung mga phones natin, mas magandang i-turn mode natin sa silent mode para lang makinig naman yung ating hindi ma-disturb yung ating mga kasamahan. And at the same time, baka kasi mamaya, pag nag-ring yung phone nyo, kukunin ko, at baka yung niraraffle natin later on. Yes, as gagawin natin. So, as much as possible, you turn it into silent mode. Okay ba yun? In respect with our colleagues dito, mga kasamahan natin. And, syempre of course, kapag masaya ka naman, masaya ka, and you are... No, like this. And syempre of course, pag masaya ka, just feel free to laugh, just feel free to shout, just feel free na magsalita ka kung kinakailangan na magsalita ka na masaya ka. Okay? Kasi kapag oras na pipigilan natin yan, baka kung saan lalabas yan. Okay? So as much as possible, just feel free, ha? Okay? So guys, itong aking ituturo sa inyo is ito yung mga natutunan ko for almost ilang years, 20 years. So I'm just gonna turo ko for almost few minutes and almost 1 hour. Pagsagaan na lang natin. Mas okay naman ito kasi ito yung magtuturo sa atin kung paano tayo mag-millionaire. Okay ba yan? Okay. So guys, ito, tips on how to become successful in real estate teamworking. Okay? So, boss, January 13. I guess this one is also boss. This Saturday ngayon. Ngayon, gusto kong malaman kung anong ibig sabihin ba talaga ng boss. Sino ba yung mga baguhan dito? Sino yung mga baguhan dito? O iya? Anong name mo? Junior. Okay, what's the meaning of boss? Huwag kayo maingay ha. Pag sinabi mo ang totoong meaning ng boss, I'm gonna give you 400 pesos. Anong meaning ng boss? Siya yung leader na tutulong sa team. Kapag walang tuldok, it means, yun yung sinasabi mo. Pero pag may tuldok, it means abbreviation yun. Okay? So sit down. Sino ba yung pwede dito na? Sino ba yung mga baguhan dito? Yung visitors natin? Okay, Fatima. Anong ibig sabihin ng boss? Admin ka naman. You should know. Admin ka. Okay, sino ba? Guys, magbibigay ako ng almost Yung mga baguhan dito, sino mga baguhan? Si Anilipot. Ano ibig sabihin ng boss? Nikolai, ano ibig sabihin? Magbibigay ako sa'yo 400. Pardon. Pwede may bigay sa kanya yung mic, hindi ko marinig eh. I cannot hear it. Hello. Business opportunity for success and business opportunity for Success. Sabi ko na ba? business opportunity. Lakasan mo na lang yung boses ni Sir. Sabi mo lagi, business opportunity of success. Mali. Sino ba sino pwede dito? Julie! Okay, kay Julie. Anak tayong magagalaw mo dun. Gusto yung maramdaman na. Julie, huwag mong babasahin yan. Wala ba talaga? Okay. Sino yung mga visitors dito? Visitors. Visit. Lumang bago na yun, lumang bago. Okay, architect. Business opportunities seminar for success. Sir, mali may O naman siya. Pagbigyan na natin guys kasi baguhan eh. Okay? So let's give an applause to architect. Okay, as promised. Is 400 pesos in cash para naman natin architect Kim Tabayan Obilio. Okay, let's again give an applause to our architect. Okay. My point here guys, kung
what alamin mo? Lahat ng pasikot-sikot, because knowledge is power. Sabi nga nila, if you want money, you must have knowledge. Because at the end of the day, knowledge is most powerful than money. Okay? So next time, kapag tinanong sa inyo ano ibig sabihin nito, you should know. Okay ba yan? Yes! Okay, so yan ang ibig sabihin nito. Business Opportunity Seminar for Success. Okay, let's go. Okay, so guys, gusto ba natin maging millionaire? Yes! Do you want to become a millionaire? Yes! Napakasimple maging millionaire. Okay? All you need to do is C3. Itong word na to, ito yung sinundan ko. That's why I become a millionaire. Okay? Guys, pag meron kang half billion, matatawag na ikaw ay millionaire. Okay? Yung mga meron nang nakakomisyon na dito ng mga almost $500,000, millionaire ka na. Palakpakan na ba natin ang mga millionaire? Okay, so C3 guys. Ano ba talaga ang C3? Ayusin mo, puro yung 500. Ano ba talaga ang C3? Hindi to C2 ah. Hindi to C2 ah. Hindi to C2 Gin ah. C3. Okay. Number 1 C is the clear. You must be clear with your goal. Ano ba ang dahilan kung bakit mo ginagawa ang ginagawa mo ngayon? Ano ba talaga ang dahilan kung bakit mo ginagawa yan? You must be clear of what you're doing. Para alam mo kung saan ka patungo. It's like mayroon tayong perspective na tinatawag. Hindi tayo makagawa ng gusto ng kliyente na bahay kung wala tayong perspective. Tama ba yung architect? Yes. Tama. Tama tayo. We cannot build a house that the client wants if we don't have a perspective or floor plan. So ito na yun guys, you must be clear with your goal. Ano ba talaga ang dahilan kung bakit mo ginagawa ang JRLY Builders? Hindi mo ba? Okay, alamin natin. Ano ba talaga ang number 2 naman na C is the, what they call the commitment. Okay? And then, number 3 is what they call the consistent. C3. Hindi C2. C3. Okay? Let's go. The references of C3. Ito yung mga references ng C3, guys. Common denomination law of all successful millionaires. Ito yung mga ginagamit ng mga millionaires. Lahat-lahat sila, ang common denomination nila is C3. Ito yung lagi lang ginagawa. Ito yung mga, lahat ng mga millionaires meron ito. Clear? Commitment, consistent, lahat yan kung bakit sila naging millionaire. This is something they do to maintain their millions. Marami akong mga kilala mga tao na successful for 1 month. And at the same time, the next month wala na. Asan yung millions nila? Because hindi nila ni-apply yung C3. Kumbaga, one-day millionaire, they just reach their millions for just 1 month and then the next month wala na. Bakit? Kasi hindi nila ina-apply yung C3. Remember guys, achieving is hard, but the hardest part is to maintain. Na-achieve mo yung 1 million, pero the next month, meron ka pa bang 1 million ulit? Nag-gets natin guys, yan ang pinaka-problema sa karamihan ng mga kilala ko na Pilipino. Hindi naman siguro lahat ha, pero karamihan. They just have the success for just 1 day, and then after that, wala na. Tingnan nyo yung mga katabi nyo. Tingnan nyo yung katabi nyo sa likod. Diba? O later on, guys, mag-release tayo guys ng almost 2 million na commission. Tingnan nyo sila next week. Wala na. Because they don't apply the C3. Okay? From rags to riches formula. Okay. So ano ba talaga ang clear? The main goal and main reason why you're doing what you're doing. The problem is they don't have the dream board by Robert Kiyosaki. Ang ibig sabihin guys, ang problema kasi wala silang goal. Hindi nila alam kung saan sila patungo. Ang sabi dito ni Robert Kiyosaki, Yep, idol. you must have a dream board. Ano ba talaga yung dream board? Ang dream board guys, ito yung lagi mong nakikita ang goal mo.
Later on guys, ipapakita ko sa inyo kung paano yung dream board. Okay? Let's go! So, yung masabag ko sabi kasi nila, pangarap, pag pangarap ang pinag-uusapan, gustong-gusto ng mga tao yan. Gustong-gusto ng mga tao kasi yung pangarap, yan ang dahilan kung bakit ka naghihirap. So guys, okay lang ba pag-usapan natin pangarap? Okay lang ba? Yes! Okay. Guys, pag nangangarap ka, presyohan mo. Let's put a price para lang hindi suntok sa buwan. Pero syempre, nangarap ka na rin lang, lubos-lubusin na natin. Lubos-lubusin na natin, pangarap din lang eh. So, lagyan natin ng 10 million. Saan na pupunta yung 10 million? Ito guys, ano to? Extreme ha? Extreme na to. Extreme to, kasi nangangarap lang, din lang tayo. So, extreme na. Lubos-lubusin na natin. So, 10 million, saan ba mapupunta ang 10 million? Wow. Wow. Wow, diba? Wow! Palakpakan natin guys! Lamborghini! Next. Kasi sabi nga nila ngayon, coding kasi nga coding guys. Alam nyo guys, pag nahuli yung sasakyan mo, kukunin nila yung lisensya mo. Hindi mo na pwedeng i-drive yung isang sasakyan mo. So kailangan dalawang sasakyan ngayon kasi may coding. Okay? So kailangan may isa, lagyan naman din natin ang isa. Ang presyo naman natin dito is 15 million. Anong sasakyan to guys? Anong sasakyan to, Kit? Land Cruiser. Hindi. Hammer H2. Hammer H2. Very good. Palakpakan natin si Martin. Saan naman pupunta yung 20 million? Wow naman. In-house, di ba? Ganda, di ba? It's swimming pool. Kapag nabibisit ka sa asawa mo, lunurin mo. Papasok si RC. And syempre, of course, saan pupunta yung 5 million? Sa travel. Travel, guys. I've been to, yung last year, 2023, I've been to Canada and US. Alam nyo guys, ang nagastos ko pero ang kagandahan nito, unahan ko na kayo, hindi company yung gumastos, may nag-sponsor sa akin. Going to Canada, to US, lahat-lahat na nagastos ko for almost 2 months, ako doon, 2 million. Pero, unahan ko na kayo, hindi company yung gumastos sa akin. May gumastos. So, 2 million. So, pagpalagay na lang natin, kasi lubos-lubosin na nga natin 5 million. Okay? Overall, guys, lahat-lahat yan i-compute mo. 50 million. 50 million na pangarap. Eto guys, babasahin natin ang sabi ni Manny Villar. Kilala ba natin si Manny Villar? Yes! Uncle ko yun. Walang kokanta. Si Manny Villar is one of the top richest of the Philippines na nasa real estate siya. Ha? Oh. Okay, ang sabi ni Manny Villar, this simple dream board will only be fulfilled if only you are into business, sales and marketing, that your product is real estate. Pwede mo palang makuha to kapag nasa real estate ka. Pero, pwede mo rin naman makuha, hindi lang din naman real estate. Guys, para malaman nyo, nagbebenta po ako before ng beauty products, nagbebenta po ako before ng health products, nagbebenta po ako before ng mga sasakyan. Halos lahat ng ibebenta, napasok ko na. Kulang na lang ibenta kita. Napasok ko na guys lahat ng benta-benta. Pero ito lang masasabi ko sa inyo, iba ang real estate. Ang bilis ng pera dito. All we need to do is aayusin natin. Nangyari na yung first year to 5 years, nangyari na yung mga mistakes. Ngayon guys, 2024, aayusin na natin. Para mabilis na tayo yumaman. Okay ba yun? Ito lang masasabi ko sa inyo. 10 million, 15 million, 20 million, 5 million. Makukuha mo ba ito pag empleyado ka? Hindi mo makukuha. Hindi mo talaga makukuha yan, guys. Okay? Ito ang mangyayari kapag ikaw ay empleyado. Watch out, guys. Attention, sabi ng monitor natin. Attention! Okay, if your salary is just a minimum wage, that you're not into business or sales or marketing, this is what
happens to you. Ito guys, okay, tingnan nyo kung ano mangyayari doon sa Lamborghini na worth 10 million. Kapag nasa empleyado ka, ito yung mangyayari. Ayan, cow power. Imbis na rin, naging blue. Nag-iba ang kulay. Diba? Hindi na horsepower, cow power. Dahil coding. Mauuli ka, kapag coding ka, may isa ka pang sasakyan. Eto ngayon ang mangyayari. Wow. Diba? And of course, dahil kailangan mo ng house and lot, kapag nasa empleyado ka, guys, ito ang mangyayari. And yung pinapangarap mo na tour, ito ang mangyayari. Kapag wala ka sa business, sales, and marketing. Walang problema. Hindi ko naman in-underestimate ang pagiging employment. I'm employed before. Employed ako before. Ilang beses ako nasa employment, pero ito ang ituturo sa akin ng boss ko, ng aking mga mentor, nagising ako sa katotohanan. Ang problema kasi dito, sa mga co-Filipino kababayans natin, reklamo na reklamo, nasa empleyado naman. E nandiyan naman yung mga opportunity para ikaw ay yumaman, bakit hindi mo gawin? Ganun ang mga problema sa mga karamihan ng mga Pilipino. Yun ang problema sa karamihan ng mga Pilipino. Hindi naman siguro lahat, pero most of them, reklamo ng reklamo. Nandiyan na ngayong opportunity, ayaw pa. Okay? Eto guys, eto. Karamihan ng mga Pilipino, hindi umaasenso. Hindi naman siguro lahat ha. Hindi umaasenso dahil sa titi. Titi. Karamihan guys, karamihan. Ano ang ibig sabihin ng unang T? Kayo talaga? Relax ka. Ha? Manilig kayo si Titi ha? Okay, sige. Okay, sige. Gusto kong yung mga, magbibigyan ko ng 200 pesos. Unang T, mahilig ka sa T ha? Okay. T! Okay ka? Okay. T! Tumboy! Karamihan ng mga Pilipino, hindi pa siguro lahat. Karamihan ng mga Pilipino, hindi sila umaasenso dahil sa titi. Ano ang unang T? Ikaw nga? Sige nga, dito ka. Ibigay ang microphone. Tingnan natin kung ano yung mga microphone. Okay. Ulo-ulo! Ayan, unang T. Karamihan, meron dito, tamad. Ang galing mo ba ng microphone? Bigyan natin ng 200. Okay. Picture muna. Para may mga Hindi ka lang kagandahan. Ang galing ni Fatima to, dahil ka lang. Guys, palakpakan natin si Fatima. Okay. Ang unang T. Mamaya naman yung pangalawang T ha. Karamihan ng mga Pilipino, hindi umaasenso. Hindi naman siguro lahat ha. Very clear to, hindi naman siguro lahat ha. Baka mang-media tayo, hindi lahat. Tamad. Ang dami ng anak-anak. Ang anak na naman. Doon masipag. Nandiyan lang ang opportunity, ayaw pa. Tamad. Guys, hard work. Hindi ka pwedeng umasenso. Hindi ka pwedeng umasenso kapag tamad ka. Hard work. Sabi nga nila, you cannot skip hard work going to success. Kailangan mong dumaan. Lahat ng mga tao umasenso, dadaan sa hard work. Kaya lang ang problema yung pag hard work, ibali na gay. Ayun, dumami yung anak. Yumaman sa anak. Okay? So, T. Pangalawang T. Gusto kong tawagin, huwag mo na ikaw. Huwag mo na ikaw. Gusto ko yung mga visitors natin. Visitors. Gusto ko si Rael. Come over here. Ang pangalawang T. Typhoon! Para sa akin yung pangalawang quiz, minsan kulang tayo sa talino. Kumbaga, para sa akin kasi, yung
Example lang kapag gumawak tayo ng pera. Tulad yan, karamihan sa sinasabi ng mga tao is, ano ba yan, parang dumaan lang sa akin yung pera. Kaninang kasasahod ka, ngayon wala na. So, mas magandang ibalik mo na lang sa mas makapuluhang bagay isa doon sa mga walang ng tulad ng pag-iinom. Kasi, meron namang time yung mga ganyan para sa mga Talaga ba? yung may excess ng pera. Bigyan mo. Kaya mas magandang pakalagahan na lang natin yung dumarating sa atin bago mawala. Ito yung heart, shot na yun. Mali. Sige nga, pagbigyan nga natin si Beth Alinipon. Yes! Pangalawa siya. Tulang! Naniniwala din ako sa pangalawang team. Tiyaga natin sa TikTok. Cheto! Wala ka naman tiyaga. Bakit siya daw na Kasi Tiyaga! Ako naman kasi. Mga visitor. Julian! Sige. Pagbigyan natin si Nicolay. Kasi nakabili Nicolay. Ang question kasi is yung nagpapahirap, kaya yung unang tita mat, yung pangalawa is tama. Kasi yung sinabi na rin ni Sir, yung pag may pera tapos gagastos sa pangalawa, imbis na sa asset. Anak ko yan! Ang sobrang yan! Gagastos yung Go, Mayor! Kaya pala sa mga Hindi, anak ko kaso. sabi yung Sir, yung may meron na ngayong opportunity para yung mga I'm so proud of you, anak! Okay, palakpakan natin. Nicolay. Nicolay. Actually guys, may commitment si Nicolay. Nicolay, invest mo sa company para hindi mawaldas Para palakpakan natin si Nicolay. Ganito na sa RC. Yung anak mo nagkamali. Okay. So guys, karami ng mga Pilipino hindi ma-sense. It's all because tamad and then tanga. Kasi nandiyan na nga yung opportunity. Hindi pa rin yung trabaho, nandiyan na nga. Alam na nga na kumita na nga ng almost millions. Kumita na nga ng almost $500,000 and above. Alam na nga, nasubukan na nga. Ayaw pa. Nakikinig ka naman sa negative. Okay? Yun ang karamihan tanga. Alam na nga, nasubukan na nga kumita. Nasubukan na nga kumita ng almost 6 digits. Ayaw pa. Nasubukan mo na nga. Ikaw ba, sa tagal pa, sa empleyado, kumita ka ba ng 6 digits? No. Wala na nga di ba? Dito lang sa company na to. So nasubukan mo na nga sa sales and marketing na kumita, bakit hindi mo ituloy? Ang problema kasi sa'yo, yung kalaban mo sarili mo. You keep on telling yourself na hindi ito totoo dahil nakikinig ka dun sa mga tao, nakikinig ka dun sa mga tao, na hindi ka naman kumikita, na dito naman kumikita ka, dapat sa akin ka makinig. Hindi doon sa mga tao na nasa labas, kasi ang point lang nila, ingit lang sila sa'yo. Guys, your worst enemy is yourself. So, balik tayo dito. Karamihan ng mga Pilipino hindi umasenso. It's all about the PT. Okay? So guys, ito lang yun guys. Ito lang yun. You must be business, sales, and marketing. Ang tanong guys, ang JRLY ba is business, sales, and marketing? Yes. Business tayo guys, business. Kahit kayo guys na nandun sa business associate, kaya nga tinawag na business associate para kapag meron kayong mga pupuntahan or wala man yung tripping vehicle, kayo mo nang gagastos. Diba? Kapag walang pera ang inyong mga business associate na in-invite, kayo mo nang gagastos. Lagi na lang company, ayaw kong mag-tripping kasi walang tripping vehicle. Ayaw kong gastusan ng mga bago kong downline kasi walang binigay yung company. Lagi na lang company, laging company. Tapos tatawagin kayo, business associate. Alam niyo yung tawag ko guys sa inyo? Business associate. Business associate. Diba? Business tayo guys, tulungan tayo. Bakit?
Tingnan mo nga pag na-close deal nyo, pwede namang i-reimburse ng company eh. Di ba? Wala tayong tripping vehicle. Bakit ba wala tayong tripping vehicle? Ang babagal ng mga admin na mag-process ng ating tripping vehicle na brand new. Matagal ko na sinabi to, na gusto ko magkaroon ng brand new tripping vehicle, ang babagal naman. Ako, mabilis ako. Okay? So ngayon, just in case man na walang tripping vehicle, gawa kayo ng paraan. Meron kayong mga bagong business associate na invite, wala siya pamasahe, kayo muna. Kasi pag kumita naman yan, ang laki ng income nyo. Business nga eh, business. Guys, hindi kayo pwede umasenso pag nasa empleyado kayo lang. Kaya nga, itong company na to, yung mga ating empleyado, di ba pwedeng magbenta? Ito nga lang sa company na to ang pwedeng magbenta. Sa ibang company guys, pag empleyado ka, pag admin department ka, hindi ka pwedeng magbenta. Dito lang sa JRLY Builders. Kaya, pinipigyan kayo ng opportunity, mga admin, magbenta kayo. Okay? Okay. So, let's go! Okay? Let's go! So, goals. Pag-usapan natin yung goals. Punta tayo sa reality. Kasi yung ating 50 million, suntok sa buwan. Ako nga, hindi ko nga na-achieve yung 50 million na sa sarili ko lang eh. Sa company, ang laki ng total asset ng company natin kasi 300 million. Pero ako nga, hindi na-reach yung yung 50 million eh. Pero pwedeng ma-reach yan sooner or later. Mag-umpisa muna tayo sa maliit. Pero ito guys, punta tayo sa reality. Gusto mo natin magkaroon ng 1.5 na sasakyan? Yes. Yung ating coding na sasakyan, $500,000, okay lang ba yun? Yes. Gusto mo natin magkaroon ng 4.5 na bahay? Yes. Achievable yan, guys. Achievable. Okay? So, ipapakita ko na sa inyo, guys, yung pinaka-achievable. Okay? Pero, i-apply muna natin ang SMART analysis. Ano ba ang SMART analysis? S, pupunta dun sa specification. Kailangan kasi, prepresyohan mo ang pangarap mo. Kung may pangarap kang gusto, presyohan mo. Kasi, kapag hindi mo prepresyohan, suntok sa buwan yan. Gusto mo ng 20 million na bahay, or gusto mo ng 20 million na income, gusto mo yung 20 million na goal, pero ang sahod mo, 300 pesos. Do you think makukuha mo yun? No. Hindi. Ang tawag dyan guys, bangungot. Matulog ka ulit para magbangungot ka. Kasi 300 pesos na nga lang yung pera mo and then your goal is 20 million. So guys, let's do it to 9.6 billion. Kaya ba ang 9.6 billion? Yeah. Kaya ba sa JRLY Builders? Yeah. Kaya. M, measurable. Calculated risk, effort, and budget. Guys, kailangan kasi yung patutunguhan mo, i-calculate mo. Kailangan meron kang panggalaw para ma-reach mo yung goal mo. Kaya nga tayo nang bibigyan ng allowances para panggalaw yan eh. Ang problema sa inyo guys, yung allowances nyo, pinambabayad nyo ng utang nyo. Pag may allowances kayo, pinangshashot nyo. Ang problema sa inyo, paano na yung goal nyo? Tawa ka ng tawa ha? Huli ka. Tawa ng tawa, pinagtatawa ng sarili. But my point guys, pag may allowance, ito kasi panggalaw to eh. Kumbaga, yung ating goal nandun. May tulay, hindi ka pwedeng makatulay kapag wala kang panggalaw. Yung allowances, yun ang ginagawa natin para ma-reach mo yung goal mo. Itong allowances, yan ang gamit ng allowances. Hindi yan pang-shot kami, ha? Okay? So next, achievable. Ito. Through real estate, business sales and marketing, not employment. Sinasabi ko na sa inyo, huwag kayo mag-focus sa empleyado. Magbenta kayo. Kapag nasa employment kayo, admin kayo, magbenta pa rin kayo. Kasi nga, sinasabi ko na nga sa inyo, hindi nyo ma-reach ang 9.6 million. Pag empleyado kayo, ang tigas ng ulo nyo, ang katangan nyo. Sinabi na nga eh. Di ba? So, I suggest yung mga admin natin, magbenta na kayo. Okay? Okay, driver, ha? Huwag ka lang mag-focus sa cellphone mo, ha? Okay, R, reachable, 200K per month income through legal business. Pwede naman siguro 200,000 a month, pwede siguro, di ba? Hindi man ngayon, pero baka next year or this year, di ba? Pag lalong gumaganda ng gumaganda yung company, pwede na. Pwede na.
Parang itong 9.6 million guys, ito yung perspective na sinasabi ko sa inyo. Ito yung tinatahak natin na daan para lahat kayo. Kasi pag lahat kayo meron 9.6, abay, ang ganda-ganda na ng company. Okay? Are we getting the point? Yes. Are we learning? Yes. Are we earning? Yes. Okay, good. So next, time bound. Kailangan may time bound ka. Ang nakalagay kasi dito is 4 years eh. Pero, okay na naman siguro 8 years eh. Diba? 9.6 million, meron ka 9.6 million for 8 years. Okay lang naman. Diba? Okay lang eh. 4 years, ito yung pinakamabilis. Kapag nakafocus ka, kapag yun ang lagi mong ginagawa, kapag hindi ka nagpa-fluctuate, kapag consistent ka, kapag committed ka, makukuha mo to. It's just only, ito lang is only a perspective. Pero kung gusto mo naman ang 8 years, 10 years, nasa sa'yo yan. Nasa bilis mo, nasa araw-araw na consistent mo. Later on guys, ituturo ko sa inyo kung paano makuha yan. Okay? So let's go! Ito yung dream board mo guys. Ito yung tinatawag na dream board. Ito yung dream board. So itong dream board kasi na to, ito yung dream board na to, ito yung lagi mo nakikita. Dapat kayo lahat guys, may dream board kayo. So, pagtulog mo ng umaga, ano bang lagi mo nakikita? Pag-isip mo sa umaga, ano bang lagi mo nakikita? Diba? Kisame. Kisame. Dapat sa kisame, lagyan mo ng dream board mo. Kasi pag dream board, lagi mo nakikita, nagaganahan ka. Sa gabi, na-depress ka, pag nakikita mo, ganado ka. Ilagay mo guys. At ang mga nakalagay sa dream board, ito. Ha? Dream board. Dapat kayo guys, may dream board kayo. I suggest talaga. Yung dream board niya, hindi bang surname Kaya pala, bangungot. Kaya ilagay mo yung family mo. Diba? Gusto mo maging masaya ang family mo, diba? Kaya ka nagtatrabaho kasi gusto mo maging masaya ang family mo, guys. Ilagay mo yung family mo. Okay, house and lot. Ito na yung kinatawag guys na 5.8 million na house and lot. Okay? Ito na yung tinatawag guys na 1.5 million na lagi mong ginagamit na sasakyan mo para makahanap ka ng clients mo. Okay, yan yung goal natin. Pero of course, it doesn't mean naman na ito kaagad eh. Pwede ka naman mag-umpisa ng ibang sasakyan. Pwede ka naman mag-umpisa muna ng sasakyan mo na worth 100,000 or whatsoever. Parang si architect, di ba? Meron siyang Veus, di ba? O yung mga yan, si Michelle, di ba? Yes! Mag-start kayo sa maliit muna. Ito yung pinaka-top goal natin. Perspective to. Okay? So, syempre, of course, there may coding. Meron tayong tinatawag na second-hand car mo for $500,000. Maraming ganyan sa market. Okay? And then, next is ito na bank earnings mo. Pag nagkasakit ka, may hukutin ka. Okay? Then next is what they call educational insurance mo para sa anak mo. Kasi syempre, may anak na tayo. Well, of course, pag may nangyari sa atin, meron siyang educational insurance. Yan lang yung pwede natin pamana sa anak natin. Okay? And then, well, $50, bigyan din ng 300,000. And of course, maglalagay tayo ng Crypto Asia, 200,000. Overall guys, ang computation dito, na compute natin is what they call 9.6 million. Okay? So, meron na tayong price. Nakuha na natin yung what they call smart analysis. Meron na tayong price na 9.6 million. Ang problema sa inyo guys, hindi yung dinideclare. Ang problema sa inyo guys, natatakot kayo i-declare. I suggest, i-declare nyo. Paano ba mag-declare? I-declare nyo sa Facebook nyo. Huwag yung puro mukha na lang nyo, yung pinapost nyo, nakakalap ba ng pera. I-declare nyo talaga sa Facebook na within 4 years from now, magkakaroon ako ng 9.6 million. At kung umabot yung 4 years at hindi ka nagkaroon ng 9.6 million, at least man lang kayo 4 million. Diba? I-declare nyo ang problema sa inyo, hindi kayo naniniwala sa the law of nature. Hindi kayo naniniwala sa sarili nyo na kaya nyo yan. Alam nyo guys, mas maganda i-declare nyo. Kasi pag hindi nyo nakuha yun, mapapaya kayo sa mga kasama nyo. I-declare nyo. Declaration. Pag declare ka ng declare, naniniwala kasi ako doon sa declaration eh. Kung ano yung lagi mong sinasabi. Law of nature. Law
Law of attraction. Kung ano lagi mong sinasabi, kung ano ang lagi mong ginagawa, yun at yun ang magiging resulta. Kung ano ang lagi mo nasa isip, kung ano ang lagi mong sinasabi, kung ano ang lagi mong ginagawa, yun at yun ang makukuha mo. Naalala mo ba, Sheila May, yung asawa mo? Di ba nakuha mo? O nakuha ka niya? Alam ko na kasi, ikaw lagi niyang nasa isip. Totoo yun guys, totoo yun. Ako laging nasa isip, ang laging nasa isip, ang dami-dami nating mga bahay na na-deliver na. Ang dami-dami ng masayang mga tao, ang dami-dami na naging milyonaryo. Yun ang lagi ko nasa isip eh. So, dahil lagi ko naman sinasabi at dinideclare, ginagawa ko. So, pag ginagawa ko, okay, nandun na yung action, unti-unti naman na yan eh, unti-unti. Unti-unti guys, normal lang naman namin problema, pero yun yung tinatawag na consistent ka eh. Mamaya guys, ipapakita ko sa inyo yung consistency. Kung ano nagagawa nito para makuha mo yung 9.6 million mo. So guys, i-declare. Gusto ko guys sa inyo lahat, next week i-declare na nyo na kaya nyo, within 4 years from now, 9.6 million, kaya nyo i-achieve. Okay ba yun? Yes! Yes, good. Okay, so let's go. Simple competition to know your numbers. Ito lang yun guys. Ito. Para matawag na ano, alam mo kung ano yung, huwag mo nang ituloy yung pagiging empleyado mo. Ito na na-compute na guys, na-compute mo. Sa pagiging employment, makukuha mo naman yung pangarap mo. Gusto ba natin makita kung paano makuha yung pangarap sa pagiging empleyado? Yes! Okay, ito na. Ito na guys, ang employment. Okay. Let's say 10,000 a month. Malaki ba ang 10,000? Or what? Hindi. Maliit yan? Walang patutunguhan yan. Gasolina ko nga lang yan eh. Gasolina ko lang yan for 1 week. Minsan naging 3 days, gasolina. So let's say na lang, example na lang natin. Example na natin si Aninipot. Let's say ang sahod niya 10,000 a month. Okay? Times 12 months, which is 1 year, 120,000. Na-reach na ba niya yung pangarap niya? Sa 120,000, na-reach na ba niya? Para ma-reach niya Aninipot, i-times nyo, kunin nyo yung calculator nyo. I-times nyo ng 80 years. Good news. Nakuha ni Aninipot ang pangarap niya na 9.6. Palakpakan natin! Na. Kung si Aninipot ngayon is, let's say, 30 years old, ang bata-bata. Kung natin 30 years old si Aninipot, okay? Plus 80. Nakuha ba niya yung pangarap niya? Nakuha niya. Pero sobrang matanda na siya. Na I just thought, mauna niyang kunin yung pangarap niya, yun pala naunahan siya ni Lord. Okay? Are we getting the point? Ito yung dahilan kaya gawin natin, araw-araw ka nagmamotivate sa inyo, araw-araw na gawin natin to or whatsoever. Yun na lang yung iba, nagpo-focus sa iba. But anyways, guys, malalaman niyo yan mamaya kung bakit kailangan natin itong gawin. Mamaya. Okay? So, ito naman guys, pag nasa business, sales, and real estate ka. Business, sales, and marketing. It doesn't mean naman ng JRLY or what. Pwede din naman sa iba. Pero, nasubukan ko na ang pagbebenta ng mga kape. Nasubukan ko na magbebenta ng mga beauty products eh. Ako din eh. Ba't ko magagawin? Ito na eh. Halos lahat ng klase ng ibebenta, ginawa ko na eh. Guys, real estate, ibang-iba. Ito, pag nandito ka sa real estate, ito yung pwede mong kitain. So, 200,000, achievable ba? Achievable? Yes! Okay? Thank you. Times 12 months is 2.4 million. Malapit mo na bang makuha? Yes! It's almost near, right? It's almost near. So, times 4 years is 9.6 million. Nakuha mo naman yung pangarap mo. Palakpakan naman natin sa PRLY. Okay. So, ito yung difference. Okay? 80 years pag empleyado ka, 4 years sa JRLY, nakasave ka na 76 years. Nakasave ka na 76 years. Ang sabi nga dito, sabi nila, money can be fine, but time can never come back again. Yung oras, hindi mo na pwedeng kitain eh. Yung pera, pwede mong kitain, pero yung oras hindi mo na pwedeng mag-ibalik. So, nakasave ka ng almost 76 years. Okay ba yun, guys? Yes, sir. Okay ba? Okay. Okay. So,
Sabi nga nila, it's not by working hard, it's by working smart. It's not by working hard, it's by working smart. Yung bang isang trabaho mo, malaki na income mo. Kasi kahit masipag ka, it doesn't mean naman na, sipag kailangan din naman natin ng sipag, pero ilagay mo sa tama. Well, taxi driver, jeepney driver, been through taxi, been through jeepney, lahat yan napasok ko ng trabaho. Sobrang sipag ko habang nag-jeep ako, jeep pa nga before, tumatanggap tayo ng pamasahe, sobrang hirap. So, all around ka na eh, pero at the end of the day, ang income mo lang, maliit. Ilagay mo sa real estate ang sipag. Mayaman. Okay? Okay, so next. Ito nga. Pag 10,000 ang income mo, i-break down natin kung saan pupunta yung 10,000 ha? Okay, so rent, 3,000. Ito yung ano eh, yung pag dito ka, malapit sa town, ito yung one bedroom. Ay, hindi lang one room. Bed space. Bed space. O, nakatama ka Nicola eh, parang ano bed space. Okay? So, food and groceries. So, 6,000, syempre, kailangan mo naman kumain. What's the use na nagtatrabaho ka kung hindi ka mag-grocery? Okay? So, transportation, gas, 2,000. Well, kung may motor ka, mas mahal pa yan. Kasi paano kung nasirang motor mo? Let's say, pagpalagay natin, wala kang motor, 2,000 pesos. Okay? So, city services, water, electric, lahat-lahat, 2,000, di ba? Paano kung meron ka pang refrigerator? Paano kung meron kang oven? Meron ka pang TV or whatsoever? Okay? Cable pa. O, 2,000. Di ba? Okay, so miscellaneous. Siyempre, ito yung mga miscellaneous. Kung parang kang si Nicolay na kailangan ng bayaran yung vlog, di ba? Kasi nag-vlog ka. May monthly na binabayaran sa PLDT. Di ba? Paano pa kung nag-chicks ka pa? Di ba? Di ba? O, paano na? So, palagay natin, 2,000. So, overall guys, 15,000 ano matitira? 10,000 na, negative ka pa. May utang ka pa. So guys, gising na kayo sa katotohanan. Siguro itong aking message na to, ito yung dahilan para magising na kayo sa katotohanan na go into sales, business, and marketing. And as much as possible, real estate. And as much as possible, JRLY builders. Diba? Yes! Okay, malapit na tayo. Ito na. Simple analogy guys. Employment. Your boss gives you what you need and gets what you want. Sa employment kasi, ang ibig sabihin kasi ng want, ito yung ano eh, ito yung mas sobra pa sa needs eh. Yung pwede ka makabili ng extra cellphone or what? Extra budget na camera. Yan ang want. Ang ibig sabihin ng needs, ito yung panggalaw. Okay? So, ang ibig sabihin nito, pag nasa employment ka, binibigay lang yung panggalaw mo. Pero yung boss mo, kinukuha niya ang gusto niya. Okay? Pero syempre, pag dito, nasa JRLY Builders tayo, ito yun, helping both business associate partners to get what they need and want to pursue happiness. Ang point ko dito guys, nagtutulungan tayo lahat eh. So, yung company nagbibigay ng panggalaw nyo, para itong panggalaw, ito yung needs nyo. At syempre, magtatrabaho kayo, pag naka-postil kayo, ito na yung tinatawag na wants. Are we getting the point? Yes. Okay, so yun. So dito kasi sa pagiging empleyado, alam mo naman na wala ka na kinikita, angal ka ng angal. You are complaining again and again. Tapos alam mo naman na may ibang way. So why don't you go to the next way na tinatawag na sales and marketing, di ba? Ang problema nga sa ibang mga kasamahan dito, reklamo na reklamo, eh may paraan naman para kumita ng mas malaki. Di ba? Okay? So, difference between employment. Ito na yun guys, ito na yan. So, pag babasahin ko to, sabi niya dito, kayo ng mga trabahador, magtrabaho pa kayo para next, bibiliin ko yung next na sports car ko. Ito sa employment. So, dito naman sa company naman natin, may possibility naman na, wow, pwede si Alinito magkaroon ng sasakyan. Di ba? Lutang yung ano mo, Alinito, lutang. Siya rin yan, no? O, ikaw kasi wala ka na sa JRD.
Oh, nasa yearly ako. Oo. Yearly pa rin ako. Hindi ka naman Oo. Okay, Ito lang naman ako. Ano na, oh? Si Ma'am Lars, oh. Yes! Grabe. Si Ma'am Lars, nabuti. Okay, pagkili na naman natin si Michelle, oh. Si Darcy, oh. Jomar, okay, oh. O si ano, o si Mark, oh. Oh, si Ma'am Eva, Darcy, oh. So ano guys, itong mga to possibility na pwede tayo magkaroon ng ganito. Pwede lang tayo. Okay? Lahat naman nag-start na maliit eh. Tignan nyo yung company natin. Nung first, last 2020, ang pera lang ng company, 20,000. Tapos, naging 100 million, naging 200 million. Ngayon, 2023, naging almost 300 million. So, nag-uumpisa yan sa maliit. Mag-uumpisa yan. So, kayo rin guys, ina-advise ko naman na wag, para bang may pera kayo na, may kinita kayo sa GRD na something like 100,000. Gusto nyo magkasasakyan, sasabihin niyo sa utak niyo, ayaw ko kasi gusto ko yung sports car. Wag guys. Hindi mo pwede ma-reach yung sports car kung hindi ka muna mag-umpisa ng first car mo. Okay, so mag-umpisa ka muna ng maliit na car. I advise you guys, kung meron kayong amount na commission or what, bumili kayo ng sasakyan. Kasi important matter ito na lagi mong mas maganda kasi pag may sasakyan ka para mas madali mo ma-tripping yung life mo. Okay? So itong mga to, perspective lang ito ha. Baka iniisip na naman nyo, next year magkakaroon kayo ng ganito. Guys, ang worth nitong sasakyan na to is worth 8 million ha. Architect ha, baka isipin mo ha. It's only perspective lang ito, perspective. Pero, pwede. Lalo na guys, pag i-apply natin yung tinatawag na, ito yung dapat yung i-apply, ito yung tinatawag na, what they call the SMART analysis. Ito. Lagi yung i-ano to sa utak nyo para ma-reach yung goal nyo. SMART analysis. Lagyan nyo ng presyo. Magkano ba yung gusto nyo kitain sa JRLY within year 2024? Let's say, pagpalagay nyo kahit 1 million. Achievable naman yun eh. 1 million para year 2025, meron na kayong 1 million. Okay? So, measurable. Achievable, reachable. So, yan yung mga dapat yung intindihin. Okay? So, yung mga pinapakita ko na mga pictures na, let's say, kayo ay nagkaroon ng sports car, it's only a perspective, ha? It's only a perspective. Pero itong mga to, achievable itong mga to. Okay? So, ito is a newspaper article proofs. Kung titignan natin ito, guys, noong February, year 2003, ang sabi dito, jobless Pinoy hit 2-year high of 3.8 million. Nung 2003 pa to, how much more na yun? Kaya nga guys, pag nag-graduate ka, welcome to the jobless world. So, buti nga meron tayong ganito na opportunity na kahit wala kang pinag-aralan at meron ka lang resume at meron kang police clearance, tanggap ka na sa General Ilaway. Buti nga may mga ganito eh. Yes. Diba? May mga ganito opportunity. Diba? Na natin. Kailangan problema sa iba, naghahanap ka naman ng problema, magko-complain ka naman, ewan ko na lang. Okay? May kinalaman yan, kung complain ka ng complain, may kinalaman yan sa success. Ipapakita ko sa inyo. Okay? So malapit na tayo guys, malapit na. Okay, C2, ito yung commitment. Ayun. Commitment, sabi nga dito, according sa Webster Dictionary, is an agreement or pledge to do something in the future, an engagement or obligation for the rights you want to achieve. Ang ibig sabihin nito guys, commitment. Nag-commit ka, nag-pledge ka. It doesn't mean na kahit doon sa nagpirma ka, mas maganda gawin mo dahil sa pangarap mo. Advice ko lang guys sa inyo, mag-commit kayo sa pangarap nyo. Kasi pangarap nyo yan eh. Kaya natin ito ginagawa at the end of the day, dun sa pangarap natin. Mag-commit kayo dun sa company na pinagtatrabahoan nyo,
Yan ang magbibigay sa inyo ng inyong income at inyong goals. And guys, mag-commit kayo sa sarili nyo at mag-commit kayo sa pangarap. Yan yung sinasabi nito eh. Okay? Ang problema kasi dito sa mga kasamahan dito, meron lang nakitang problema, ayaw na mag-commit. Nakakita lang ng konting adjustment sa commission na bawasan lang. Wala na naman. Diba? Pumirma ng green form. Tapos, nakita na malaki ang maibibigay doon sa iba. Ayaw na naman lang. Ito lang masasabi ko sa inyo kung ayaw nyo. Kung ayaw nyo, it's okay. Kasi ako nag-commit ako sa pangarap ko. I will be a billionaire. Nagko-commit ako. Kahit wala kayo guys, gagawin ko. Kasi nag-commit ako. Yun ang example ng commitment. Na kahit wala na yung iba, na kahit ang dami-daming problema, mag-commit ka. Kasi kapag oras na hindi ka nag-commit, magiging habit. Yung pag may problema sa isang company, aalis ka na naman. Tapos, next na naman, pupunta ka sa ibang company. Meron na naman problema, aalis ka na naman. Guys, magiging habit yan. Yung commitment mo, wala na. Nagsisinungaling ka na sa sarili mo. Do we get the point? May kinalaman ng commitment sa success. Hindi mo pwede makuha yung 9.6 billion mo kung ang commitment mo, kakapiranggot lang. Meron problema, resign na naman. Karami ng mga ibang mga Pilipino, kayo yung mga senso, hindi lang tanga at tamad. Kunti lang, resign na. Resign. Tapos resign, maging habit. I'm telling you guys, kung gusto nyo maging asensado, you commit. It's like also in the marriage aspect. Nagpirmahan kayong dalawa. Tapos, nakita mo lang na pangit yung ugali niya. Nakita mo na habang tumatagal, hindi na siya gwapo. Tapos, tumitingin ka na kay RC. Is that a commitment? Parehas lang yan guys sa lahat ng aspeto ng buhay. Whether into financial, emotional, physical, or what, mag-commit ka. Pare-parehas lang yan guys. Pero financial ang pinag-uusapan natin. Kung gusto mo magkaroon ng 9.6 million, matindi ang commitment mo dapat sa sarili mo. Commitment mo sa company. At commitment mo sa pangarap mo. Kasi guys, kahit hindi mo gagawin to, gagawin namin to. Gagawin namin to kasi matindi ang commitment namin eh. Matindi ang commitment namin. Nag-declare na ako sa buong mundo na by 2020, will be a big billionaire. So itong commitment na to guys, sa Extra Dictionary, i-check nyo. Ito yung complete details na commitment. And sabi nga dito, rights. Ano ba talaga ang rights? Ano ba ang ibig sabihin ng rights? Ang mga rights, ang ibig sabihin ng rights, kung gusto mo ng mga sasakyan, kung gusto mo ng bahay, matinding commitment ang ibibigay mo doon sa pangarap mo. Okay? It's all about the rights and responsibility. Your income, guys, is your responsibility. Your income. Kasi pag wala kang income, paano yung pamilya mo? Dapat kasi may dream board kayo. So hopefully nga, sabi ko nga sa inyo, ilagay niyo yung dream board nyo. Okay? Okay. So, sabi nga dito, commit whatever it takes. Commitment without procrastination. Ito yung tinatawag guys na hindi yung, meron tinatawag na ningas kugod. Yun yung sinasabi ni Ma'am Nurse nung 29 na ningas kugod. Ang ibig sabihin kasi ng ningas kugod, yung bang linagyan mo ng lakas ng apoy, then after 1 minute wala na. Diba? Parang sa rin yan, relationship eh. Parang sa relationship din yan. Na kapag sinabi ni RC, na kaya niya ng 10 rounds, ipakita mo sa partner mo na kaya niya ng 10 rounds. Sa RJ! Mamaya! Go, RC! Kasi pag nagbago ka, di ba pag-iisipan ka? Di ba? Kailangan, kung ano sinabi mo, gawin mo. Huwag kang magbabago. Ang problema kasi sa karamihan, sa mga iba, yung bang hanggang umpisa lang, don't be like that guys. May kinalaman yan sa success. There's got to do something with success. I want that too. Okay. Di ba mahal? Commit your positive daily habit. Create your success.
daily habit. Kung ano lagi mong ginagawa guys, yun ang makukuha mo. Kung lagi kang nang bubuto or kung lagi kang nag-iisa ng mga kapwa mo, maging successful ka naman. Pero yun nga lang, yun ang negative way. Don't you know guys, na may mga tinatawag na mga ito, kung scammer ka, maging successful scammer ka. Totoo yun guys. Pag gumagaling kang scammer, maging successful ka ng scammer, yun nga lang, yun ang negative way. Ang tinutukoy dito guys sa commitment, positive daily habit. Kailangan ito yung lagi mong ginagawa. Ito yung lagi mong ginagawa. Ako nga guys, I make a way na yung everyday ko kailangan ma-maximize, kailangan may patunguhan. Okay? So next, commit yourself that you're always a winner. Yes. Commit and don't be controlled by useless people. Ang problema kasi dito, sa mga pag oras na nakarinig sila sa ibang mga tao na, hindi yan totoo, scammer yan sa JRD. Kasi hindi ka deliver yung bahay namin. Ang dami-daming balita ni scammer, mga gano'n. Narinig mo lang yun and then ayaw mo na. Wala ka namang proof na scammer tayo. Scammer tayo kung hindi natin bibigyan yung commission nyo ngayon. Gusto ba nyo maging scammer tayo? No! Pero gusto ko Okay? Guys, sabi nga guys, huwag ka magpapakontrol sa mga ibang mga tao. Ang problema kasi, nakokontrol sila sa opinion ng mga ibang mga tao, yung kapitbahay nila, na hindi naman sila pinapakain. And then, narinig lang na, yan totoo sa JRD, yan totoo. Scammer yan. Narinig lang, tapos ayaw na. Ang point doon, kaya sinabi niya sa'yo, kasi hindi lang sa'yo, kasi umaasenso ka eh. Dapat ba kasi makinig ka sa akin? Makinig ka sa akin kasi ako ang nagpapasahod sa'yo and then ako magbibigay ng commission sa'yo. Hindi naman sila eh. Okay? Useless, guys. Useless people. Commit to serve with integrity, guys. Ito naman sinasabi ko sa inyo na tayo, may integrity tayo. It doesn't mean naman na hindi pa natin deliver yung bahay nila. Scammer na tayo. Hindi. Sumubok sila sa rules ng Baguio. Iba kasi ang rules ng Baguio sa La Union. Iba ang rules ng Baguio sa Ilocos. Iba talaga ang rules dito. Kasi mag-aalong rules. Kaya lang nahusgahan na tayo, scammer tayo. Dahil hindi natin deliver yung bahay nila, hindi natin deliver. Guys, alam nyo yung mga pangyayari yan? Nag-challenge ako. I'm really challenged to that kind of scenario na sinasabi nila, scammer tayo. So challenge yun sa akin. So kayo rin naman, challenge yun. Yung mga admin, ipakita rin naman natin na kayo na nakikisa sa ating company na yung mga sinasabi nila is challenge yun. Ipapakita natin sa kanila na sooner or later, deliver natin yung mga bahay nila. Yes! Sir, integrity guys, integrity. At kung may integrity sa taas, kayo rin naman, may integrity kayo. Kung pumirma kayo ng green form, linagay niyo yung inyong inyong signature, tayuan nyo. Alam ba nyo guys, na yung signature parang sperm? Ay, perfect! Kapag linagay mo yung sperm mo at bumunga, huwag mo na ba ituro si Ogie? Lagi na lang si Ogie. Pag naman si Ogie. Lagi na si Ogie. Pwede naman si Joe. Pwede naman si Jomar. Sa'yo ba tinutok? No, bakit ako? So guys, yung signature, parang sperm yan. Kapag signaturan mo, tayuan mo. Hindi porke signaturan mo, tapos mali ang computation, kumita yung iba, ay, ayaw ko na sa JRD. Ganun ba yun? Tayuan mo! Huwag mo kukuhan! So, ito yun guys. Ako, pumipirma talaga ako, pumipirma ako. Tapos, may mga nakita ako, hindi ko na control. There are circumstances that I cannot control. Pero, tinatayuan ko, sinigituran ko eh. Di ba? Parang tumanggap na tayo ng pera. Nasignituran ko yung contract to sell. And then, dumating na yung mag-aalong rules. Ito mag-aalong rules, napakahirap ko rin yung building permit. Pero dahil pumirma ako, tatayuan ko. Ganun ka ba? Problema sa'yo, pumirma ka, nabawasan ka lang ng 200 pesos, ay ayaw ko na sa JRD.
Tapos gusto mo yumaman. Ganun ba ang attitude? Ganun ba ang attitude ng pagyaman? Gusto mo yumaman, pero konting problema lang. Reklamo ka ng reklamo. Pero gusto mong yumaman. Anong klase ka? Diba? Yan na nga eh. So guys, integrity matters to success. Integrity. Tayuan mo. Diba? Gusto mo maging milyonaryo, gagawin mo ang lahat. It doesn't mean naman na pag-close deal ka lang or what. Hindi. Gawin mo lahat. Mag-recruit ka or what. Ito masasabi ko sa inyo, kaya naka-reach ang JRLY ng 300 million, ipasubo mo ang sarili mo. Hindi subo B1, B2 relax. Ipasubo mo ang sarili mo. Ito masasabi ko sa inyo, pinasubo mo ang sarili ko, whatever it takes. At higit sa lahat, integrity. Ang ibig sabihin ng integrity, magpapakamatay ka sa pangarap mo. Pagpakamatay ka sa pangarap mo, hindi lang pag may problema, ayaw ka na. Hindi. Tayuan mo. At ipasubo mo ang sarili mo. Okay, B1, B2? Yes, sir. Okay. Para sa pasubo. Okay, ito lang naman sinasabi sa inyo guys, commit yourself at least 4 years to the goal and to the company you're working with. 4 years lang, 4 years guys. And then yung 4 years na yun, todo-todo, hindi yung 1 year, umalis ka. Tapos after that, narinig mo, umasin sa GRD, pumunta ka. Diba? So, 4 years na todo-todo, yung hindi ka nagbabago, kung ano ka nung una, dapat ganun ka rin hanggang huli, at dapat gumagaling ka, you must improve to the best, to the better, to the best. Hindi yung nag-i-improve ka naman to the worst. Di ba? So, guys, mag-improve tayo to the better, to the best. Integrity matters to success sa organization. So, 4 years guys, 4 years ha? 4 years tayo, okay. So, commit whatever it takes as much as possible. Don't resign. Huwag ka magre-resign. Tama. Ang problema kasi sa inyo, si Madam Cristina, si Madam Cristina talaga, gano'n talaga siya eh. Pag oras na kakampihan ko kayo, alam mo, titirahin niya ako. Tatlong araw yan, titirahin niya ako. Sana ako tinitira! Ang worst kasi na para bang ma-provoke kasi ako na gumawa ng ayaw kong gawin eh. Diba? So, ang gagawin ko na lang, I just choose my battle. Diba? So, advice ko lang sa inyo, kung kayo ay siguro sinasabihan or what na mga ganon or what, para lang din naman sa inyo yun eh. Para sa inyo yun. At siguro mag-improve kayo. And buti na lang, this week, buti na lang talaga, siguro itong taon to, bigyan natin ng palakpak kasi ang dami sinabi ni Madam Cristina, pero sabi ko, magre-resign yan, magre-resign, gustahan tayo. Pero buti na lang hindi nag-resign, kasi pag nag-resign, talo ako. Palakpakan natin si Madam Alam mo ba ang ano namin, 30,000 sila gustahan namin, buti na lang hindi nag-resign. Visit ka. Okay, so malapit na tayo guys. Ito na. Number 3 guys. Consistent tayo consistent. Okay. So ibig sabihin ng consistent, acting and doing it in the same way over time, plus doing it over and over again. Unchanging in nature. Hindi ka nagbabago. Pangasinan lang yun. Hindi ka nagbabago. Alam mo ba, connected ito sa relationship or what? Kapag nagbago ka, Malapit sa isitahin ka na meron kang iba. market. Tama ba yung Fatima? Sabi mo, ayaw mo 3 rounds. 5 rounds pala. O, pati ba, subukan mamaya. So, there's got to do something with consistency. Dapat hindi ka nagbabago. Karamihan ng mga kilala ko, mga successful people, hindi nagbabago yan. Hindi nagbabago araw-araw. Okay po guys, consistent tayo sa hard work. Dapat kung anong trabaho mo nung una, ganun ka rin. Hindi ka naman nagbabago. Hard work.
Sabi nga nila, there is no substitution for hard work. Walang substitution. Hindi mo pwedeng substitute ang hard work. Dadaan ka at dadaan doon. Lahat ng mga umasenso dumaan sa hard work. Si Manny Pacquiao, dumaan yan sa hard work, which is consistent siya sa training niya. Hard work. Ang hirap din mag-training, ha? Diba? Lahat ng kilala kong millionaires, dumaan sila sa hard work. At tayo, guys, nakita naman natin sa sarili natin, hindi natin naabot yung 300 million kung hindi tayo dumaan sa hard work. Diba? Hard work, eh. Matinding hard work. Si Madam Christina, hard work. Diba? Lahat tayo hard work. Si Ma'am Noraline, hard work. Si RJ, hard work. Lahat tayo hard work, kaya natin naabot to. So, there is no substitution for hard work. Can we say it, guys? 1, 2, 3, go! There is no substitution for hard work. Naintindihan ba nyo? Yes. Oo, i-translate ko yung Ilocan. Oo, mamaya i-translate ko, ha? Okay? So, consistent delivery of promises. Ito pa, guys. Kung anong sinabi mo, gawin mo. Hindi yung pag-oras naman na naging pera na, abay, iba na ang sasabihin mo. Nung hindi pa naging pera, abay, pangako mo ang buwan. Pero yung pera na, iba na. Guys, i-maintain natin to. Actually, ako ngayon nagpapapirma na ako, eh. Ito ang problema sa akin. Meron na akong sakit na kalimutero ako. Kaya ngayon, pinapapirma ko pag may usapan kami, pinapapirma ko, pipirmahan tayo. Para sundin ko yun. Kasi times kasi na nangyari, kung oras na talo na ako at sisigilin na ako ng 30,000, wala akong sinabi. Wala akong sinabi. Wala. Kaya as much as possible para ma-maintain natin yung ating delivery of promises. Kung pwede, magpapirma tayo. Para talagang i-maintain natin. Kasi kapag lagi kang nakakatakas, nagiging consistent na yun, naging habit mo. Sa basketball na nga lang, foul. Nag-foul ka, kasi hindi naman pala foul. Nung hindi na-shoot yung bola, foul ka. Nung na-shoot ng kalaban yung bola, sinabi mo foul. So para nagiging nagiging consistent, naging habit. So i-maintain natin, guys, yung delivery of promises. Kung anong pinangako natin, ibigay natin. Okay? At ngayon, guys, nagpangako tayo ng panibagong pangako. Nagpangako naman tayo ng pangako kay brother. Nagpangako tayo ng mas matinding salary niya. Wala pa kayo. So, promises. A while ago, guys, I'm really nervous a while ago kasi hindi ibigay ng BDO yung ating 2 million na mini-withdraw. Na-nervous talaga ako a while ago, eh. Pero pinaglaban ko, bakit hindi bibigay? Pera naman natin yan. May rules kasi ang bangko na patulugin mo ang pera mo within 3 days. Yes. Bawal kasi patulugin ang pera within 1 day. Yung ilagay mo lang, tapos bibigyan ko, kinabukas, hindi pwedeng ganun. Patulugin mo ng 3 days. Yun ang bagong rules ng BSP, Bangko Sentral ng Philippines. So, a while ago, nandun ako sa video, kasi yan yung open sa baba video. Na-nervous ako. So, paano na to? Nagpangako ako na ibibigay ko yung commission. So I made a way. Kasi delivery of promises. Kasi pag hindi ko nagawa, anong tingin mo sa akin? Diba? So, isipin nyo, scammer rin naman ako. Diba? Okay? So, guys, i-maintain natin to kung ano nasa taas. I-maintain din natin dun sa baba. I-maintain natin yun. Kung anong pinangako natin, gawin natin. Okay? Yeah! Okay, let's go. So, consistent, good attitude. Good attitude, guys. Kung hanggat maaari, be humble tayo. Hindi mo pinakahawak ka ng almost 100,000, ang laki na ng ulo mo. Diba? Nung nakahawak ng 100,000, lumaki ulo. Alam mo ba, magkakabagsak sa'yo yung laki ng ulo mo? Okay, guys, consistent, concern, and loyalty. Ito lang yun, guys. Dapat concern naman din tayo sa bawat kasamahan natin. Concern din tayo sa company. At yung loyalty din natin. Loyalty. Okay? Concern tayo sa mga kasamahan natin. Concern din tayo sa company. Okay? So guys, ito yan. Patapos na tayo. Ito achieving is hard, but the hardest part is maintaining. Mark Zuckerberg. Sino ba si Mark Zuckerberg? Founder of Facebook. Facebook. Founder of Facebook. Okay.
Alam mo ba na si Mark Zuckerberg almost nag-income siya ng $1 billion US dollars? Yes. Kasi guys, na-maintain niya eh. Hindi lang porque nagkaroon ka ng 100,000, okay na yan, huwag kang iinto. Ang problema kasi sa inyo, nagkaroon kayo ng 100,000, after na magkaroon kayo, hindi na kayo nagpapakita ng sa JR League. Tapos pag ubus na yung pera nyo, magpapakita na kayo dito. Anong klase? Diba? Hindi pwede ganyan. Hindi pwede ganyan ng success. Uy, lagi ako Hindi dito. pwede ganyan ng success, guys. Lagi ako dito. I'm telling you, kung kumita ka ng 100,000, dapat tuloy-tuloy ka na. Ito guys, references of ano, Gabi ako nandito. si yung mga taong ano, ito ang mga tulad ng mga to, pinimili ko ng ano. MBA, successful people, ina-apply kong ano, clear, commitment, consistent. Yung mga ano, greatest people, mga Hollywood, tinan mo yung mga ano nila, Ay, ang ganda ko dyan. consistent sila, consistent. Boss, ba't wala yung picture mo din? Mga ano lang tayo eh, pang bagyo lang. Ayun, no? Pwede na si Boss dyan, nakapila. Oh guys, ano mga real estate developers, no? Angelica. Oh, nandyan na daw si, ano, Angelica. si Lisa, Santras. Ito guys, ito sabi ni Manny Villar. Kung titignan nyo, sabi ni Manny Villar ah. Sabi niya mo, Pwede bang basahin natin guys? 1, 2, 3, go. Successful people must do what they have to do. Okay, so sana naiintindihan natin yung binasa natin na kahit saan department kayo guys, kahit saan department kayo, whether wala pa kayo sa sales or nasa admin department kayo or what, whichever department you are, gagawin nyo ang dapat nyong trabaho. Kasi pag hindi nyo nagawa, magiging habit, magiging consistent. At yung trabaho nyo madadala nyo to the next level, wala. Kaya karamihan ng mga tao hindi ma-asenso kasi kapag oras na sila ay inaway ng asawa nila, pagdating sa opisina, hindi na gagawin yung trabaho. At oras na feeling nila, sila ay pinapagalitan, hindi na gagawin yung trabaho. So, you must do whatever it takes. Or sabi nga nila, successful people must do what they have to do. Kahit anong circumstances gawin nyo. Kasi pag hindi nyo gagawin, hindi happy. So, thank you and good morning.